Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Dagohoy at ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa kayarian ng pang-uri. Pero bago muna yan, tayo muna ay manalangin. Ating tandaan na ang presensya sa Diyos ay nasa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. San Juan Bautista de la Salle, ipanalangin mo kami. Manatili si Jesus sa ating mga puso, ngayon at magpagkailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw ulit mga bata. Inaasahan ko na nasa tamang ayos kayo sa lugar sa inyong mga bahay upang makinig at matuto sa ating leksyon ngayong araw. Ngayon, bigyan niyo ako ng konting oras mga bata upang tignan kung sino ang lumiban sa ating klase at kung sino ang pumasok sa Zoom meeting ngayong araw. Ngayon, handa na ba kayo mga bata upang matuto tungkol sa kayarian ng pang-uri? Ngayon, mukhang handa na talaga kayong matuto tungkol sa kayarian ng pang-uri at sisimulan natin ito sa unang pagsasanay at tinawag natin itong kaklase ko, ilarawan ko. Ngayon, tatawag ako ng mga mag-aaral upang magbigay ng dalawang salita na maglalarawan sa kanilang kaklase o kaibigan ngayon. Mga bata, maaari lang kayong magbigay ng dalawang salita na mailarawan nyo tungkol sa inyong kaibigan o kaklase at pipili lang kayo ng isang mag-aaral o kaklase nyo. Naiintindihan ba mga bata? Kung naiintindihan ninyo, sisimulan natin kay Miss Magaling. Mukhang marami talaga kayong maiilarawan sa inyong mga kaklase. Meron kayong kaklaseng maganda, mabait, mabuti, magalang, at iba pang mga paglalarawan. Magaling! Mukhang marami talaga kayong maiilarawan sa inyong mga kaklase. Meron kayong kaklaseng maganda, mabait, mabuti, magalang, at iba pang mga paglalarawan. At ngayon, babalik-aral muna tayo mga bata. Sasabihin nyo sa akin kung ano ang nakikita nyo sa screen at tatawag lang ako ng piling mag-aaral na sasagot sa nakikita nila sa screen. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Mabuti naman at simulan natin ngayon. Tatawag ako kay Miss Galing mga bata. Tama ang lahat ng sagot nyo. Ang unang larawan ay nagpapakita na ang bata ay tumatakbo. Sa pangalawang larawan, nakikita natin na ang bata ay naglilinis ng kanilang bahay. At ang pangatlong larawan ay makikita natin na ang bata ay kumakain. Tandaan mga bata na ang pinapakita ko na larawan sa screen na ang bata ay tumatakbo, naglilinis at kumakain ay mga pandiwa. Ang pandiwa ay mga wika o salita na nagsasaad ng kilos ng isang tao. At ngayon tapos na tayo sa balik-aral. Ngayon mga bata, sisimulan natin ang leksyon sa unang pagtataya. At mga bata, pamilyar ba kayo sa kantang Ang Tatlong Bibi? Mabuti naman at pamilyar kayo sa kantang Ang Tatlong Bibi. Ngayon, kakantahin natin ito. At inaasahan ko na ang lahat ng mag-aaral na nasa Zoom ngayon ay sasali sa aking pagkanta. At ngayon, handa na ba ang lahat sa pagkanta ng Tatlong Bibi? Mabuti naman at handa na kayo. Atin nang simulan. Tatlong bibi ang nakikita, mataba, mamayat, mga ngunit ay taktak sa likod ay isa. Siyang dinala sa bilang kwak, 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 kwak. Siyang dinala sa bilang kwak, kwak, kwak. Yun lang mga bata at mukhang nasayahan kayo sa ginawa nating pagkanta. At ngayon, pipili ako ng isang mag-aaral upang sumagot sa aking katanungan. At ngayon, ang tanong ko ay, base sa ating pagkanta, ano ang salitang nadinig nyo na naglalarawan sa Tatlong Bibi? Base lamang ito sa ating kinanta na Tatlong Bibi.
Tama, may bibi na mataba, meron ding mapayat. Pero base sa video na nakita nyo, ano ang masasabi nyo na kulay sa bibi? Magaling, dilaw. So, ang mga salitang paglalarawan ay mataba, mapayat, at dilaw. Yan ang tatlong salitang naglalarawan sa tatlong bibi. At ngayon, tapos na tayo sa gawaing song identification. Meron naman akong ibang gawain. Ngayon naman, dugtungan natin ang pangungusap. Tignan nyo sa unang numero. Ang niyog ay, ano ang masasabi ninyo sa niyog na nakita nyo sa larawan? Magaling! Ang niyog ay mataas. Pangalawang numero. Ang babae ay, tama, maganda. Ang babae ay maganda. Pangatlo, ang sapatos ay kulay, magaling. Ang sapatos ay kulay dilaw. At ngayon naman, pupunta tayo sa pang-apat. Ang bahay ni Lola ay, tignan nyo mabuti ang larawan. Magaling. Ang bahay ni Lola ay malaki. Ang pang-apat ay, ang bahay ni Lola ay malaki. Panglima, magaling. Ang mga bata ay magalang sa kanilang guro. Napakagaling nyo mga bata, at ngayon bibigyan natin ng 3 palakpak ang ating mga sarili. Ngayon mga bata, bago ako magpatuloy sa ating leksyon, meron akong inihanda na layunin na dapat nating matamo pagkatapos ng leksyon na ito. At ang una ay ang makatukoy sa ginamit na pang-uri na inarawan. At ang una ay ang makatukoy sa ginamit na pang-uri na nilarawan sa isang pangungusap. Pangalawa ay makabuo ng mga pangungusap gamit ang mga kayarian ng pang-uri. Pangatlo ay maiugnay sa totoong buhay kung ano ang kahalagahan ng pang-uri. At inaasahan ko na pagkatapos ng leksyong ito ay matatamo natin ang 3 layunin na ito. At ngayon, sisimulan na natin ang ating leksyon. Meron akong ipapakita mga bata. Sa larawang iyan, maganda, matulungin, mabait, berde, at iba pang larawan. Ang mga larawan na yan ay ang pang-uri o mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa mga pangalan o panghalip. Sa Ingles ay tinatawag natin itong adjective. Halimbawa, sa kulay, meron tayong berde. At sa hugis, meron tayong parisukat. At sa bilang, meron tayong 3 na napaglalarawan. At mga bata, meron tayong 4 na kayarian ng pang-uri. At ang una ay ang payak. Ito ang tawag sa kayarian ng pang-uri kung binubuo lamang ng salitang ugat o root word sa Ingles. Halimbawa, sa larawan na ito, masasabi natin na ang ganda pala sa Luneta Park. Ang ganda na salita dyan ay naglarawan sa Luneta Park. Pangalawang halimbawa mga bata, asul ang kulay ng karagatan. Ang asul ay ang paglarawan o payak na pangkayarian ng pang-uri na naglarawan sa karagatan. Ang pangalawang kayarian ng pang-uri mga bata ay ang may lapi. Ito ang tawag sa kayarian ng pang-uri na kung saan ang salitang ugat ay kinakalabitan ng mga panlaping ka, ma, main, hin, in, malang, sin, at kay. Halimbawa sa may lapi na kayarian ng pang-uri mga bata. Ang bahay ni Lola ay malaki. Ang bahay ni Lola ay malaki. Sa salitang malaki yan ang may lapi na pang-uri. At ang ma ay ang panlaping idinugtong o kinalabit sa salitang ugat na laki. Kaya meron tayong salitang malaki. Pangalawang halimbawa mga bata, mabango ang bulaklak sa hardin. Ang salitang may lapi na kayarian ng pang-uri dyan ay mabango. At sa salitang mabango, meron tayong salitang ugat na
mabango. Sa pangalawang halimbawa mga bata, ang salitang mabango ay meron tayong salitang ugat na bango at ang panglapi dyan ay ma. At ngayon mga bata, pupunta tayo sa ikatlong kayarian na pang-uri kung saan ito ay tinawag na may lapi. Ito ang kayarian na pang-uri kung saan inuulit ang isang bahagi ng salita o buong salita ng salitang naglalarawan. Halimbawa mga bata. Unang halimbawa, sakong-sakong bigas ang nasayang dahil hindi ito agad binigay sa mga nasalanta ng bagyo. Ang sakong-sakong dyan ay ang kayarian ng pang-uri na iniulit, na ay salitang naglarawan na iniulit sa pangungusap. Naiintindihan niyo ba mga bata ang kayarian ng pang-uri na iniulit? Mabuti naman at naintindihan niyo. Ngayon naman, pupunta tayo sa pang-apat na kayarian na pang-uri. Ito ay tinawag na tambalan, kung saan binubuo ng dalawang salitang pinagsama o pinagtambal na maaring magkaroon ng bagong kahulugan. At ngayon, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Unang halimbawa, kung hindi ka sana ningas kugun, ay malamang tapos ka na sa iyong proyekto. Ang ningas kugun dyan ay ang tambalan na kayarian ng pang-uri. Ito ay binubuo ng dalawang salita. Naiintindihan niyo ba mga bata? Ningas kugun, yan ang dalawang salita o ang tambalan na naglarawan sa pangungusap. Ang pangalawang halimbawa, si Lita ay balat sibuyas. Ang salitang balat sibuyas ay dalawang salita na pinagtambal. Ito ang halimbawa ng pang-apat na kayarian ng pang-uri, ang tambalan na paglalarawan. At ngayon mga bata, yan lang ang mga-apat na kayarian na pang-uri. Yun lamang mga bata ang apat na kayarian na pang-uri at sana may naintindihan kayo sa aking leksyon. May naintindihan ba kayo mga bata? Mabuti naman at may naintindihan kayo. Masayang masaya ako dahil may natutunan kayong tungkol sa araw na ito. Masayang masaya ako dahil may natutunan kayo sa aking leksyon. Ngayon naman mga bata, para malaman ko talaga na meron kayong naintindihan sa ating leksyon, meron akong pagtataya na paggagawa sa inyo at babasahin ko ang panoto para sa inyo. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para masagot ang pagtataya na ito. At para sa inyong panoto ay heto. Panoto, ibigay kung ano ang kayarian ng pang-uri ang ginamit sa pangungusap. Isulat ang titik P kung payak ang kayarian ng pang-uri sa pangungusap. M kung may lapi, I kung inuulit, at T kung tambalan. Pangalawang panoto, gumawa ng 3 pangungusap gamit ang kayarian ng pang-uri. Mukhang tapos na ang lahat para sa ating pagtataya. Mabuti naman at kay bilis kayong natapos. At ngayon, babasahin ko naman ang panoto para sa inyong takdang aralin. At wawastuhin natin yung takdang aralin sa susunod nating pagkikita. Panoto, lumika ng isang sanaysay tungkol sa iyong damdamin, hingil sa online class ngayon at salunggihitan ang mga pang-uri at ilagay kung anong kayarian ito. Sana naintindihan niyo mga bata ang ating leksyon ngayon at para sa inyong takdang aralin. At ngayon naman tatapusin natin ang ating leksyon sa isang panalangin. Ating tandaan na ang presensya ng Diyos ay nasa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. San Juan Bautista sa Lasal, ipanalangin niyo kami. Manatili si Jesus sa ating mga puso, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata, maraming salamat sa araw na ito.